Kamusta mga maka-full court, maraming nagulat sa magandang simula ng Los Angeles Lakers kahapon, at marami din ang nag-akala na siguradong panalo na sila. Gayunpaman, kabaliktaran ang nangyari at talo ang naging resulta laban sa Dallas Maverick. Nakakapagtaka dahil wala pa sa lineup ng Dallas ang kanilang mga star players na sina Luka Doncic at Kyrie Irving, ngunit hindi pa rin nakalusot ang Lakers sa solidong opensa ng Maverick. Pinaulanan ng 3-point ang Lakers mula sa iba't ibang players ng Dallas. Si Quentin Grimes ay may 6 na 3-point, sinundan ni na Klay Thompson at Jaden Hardy na may tig-3 3-point, at 5 players ang umiskor ng double digits para sa Dallas. Bagamat maganda ang ipinakitang double-double performances ni na LeBron James at Anthony Davis, hindi ito naging sapat upang iligtas ang Lakers sa pagkatalo. Maraming fans at eksperto ang nagtatanong kung ano ang nangyari sa Lakers. Mukhang hindi gumana ang kanilang game plan marahil dahil nahirapan silang i-predict ang opensa ng Dallas na naglaro ng walang Luka at Kyrie. Dahil dito, hindi nakaligtas ang Lakers sa batikos. Ayon kay Charles Barkley, mahina daw ang Lakers ngayon at nangangamoy basura dahil natalo sila sa isang team na may 5 sunod na pagkatalo. Si Paul Pierce naman ay nagkomento na wala raw pagkakaiba ang Lakers ngayon kumpara noong nakaraang season. Dagdag pa niya tila hindi nagagamit ng maayos ang mga center kahit pag gusto ni Anthony Davis na maglaro bilang power forward. Ang isa pang issue ay ang small ball rotation na madalas gamitin ni Coach JJ Redick. Maraming nagtatanong kung may silbi pa ba ang pagkuha ng bagong center sa trade kung hindi rin naman ito gagamitin ng maayos. At ayon din sa mga fans ay dapat baguhin nga yung starting 5 ng Lakers at umpisahan na ni JJ Redick gamitin yung mga center at pagsabayin nga daw sila Koloko at Anthony Davis sa loob ng court upang malaya nang makagalaw si Anthony Davis. Samantala, habang papalapit ang trade deadline, kailangan gumawa ng mga hakbang ang Los Angeles Lakers upang maging isang tunay na NBA title contender. Kamakailan lamang nakipag-trade sila kung saan ipinalit si D'Angelo Russell at Maxwell Lewis kasama ang mga second-round picks para makuha sina Dorian Finney-Smith at Shake Milton. Gayunpaman, hindi pa rin gaanong bumuti ang kanilang depensa. Sa 5 laro mula nang idagdag ang 2 bagong manlalaro, bumagsak ang kanilang defensive rating sa ika-27 na pwesto. Ang chemistry ng team, malinaw na hindi pa sapat ang trade na ito. Ayon kay Jovan Buhan ng The Athletic, aktibo ang Lakers sa paghahanap ng iba pang trade target bago ang deadline. 4 na manlalaro ang napag-uusapan ng pamunuan ng Lakers, sina Bruce Brown, Walker Kessler at Robert Williams III. Ang mga ito ay realistic options na maaaring makatulong upang palakasin ng roster. Ang pinakaakit-akit na pangalan sa listahan ay si Kessler at Nick Richard. Siya ay isang elite shot blocker at maaaring magsimula bilang center kasama si Anthony Davis na babalik sa kanyang paboritong power forward na posisyon. Si Kessler ay may average na 10.7 points, 11.2 rebounds at 2.6 blocks bawat laro. Sa edad na 23, maaari rin siyang maging pangmatagalang solusyon para sa Lakers sa center position. Magbibigay ng kalidad na contribution mula sa bench kung malampasan niya ang kanyang mga isyu sa kalusugan. Sa kabilang banda, si Nick Richard naman ay may average na 9.2 points, 7.7 rebounds per game at may 1.3 assist din ito at may 56.4% sa field goal at isang athletic big man at mahusay rin ito sa pick and roll play. At si Bruce Brown ay versatile sa depensa ngunit hindi gaanong epektibo sa opensa ngayong season, kung saan nag-average lamang siya ng 5.8 points sa 4 na laro. Kung makukuha ng Lakers si Kessler mula sa Utah, ito ay magiging malaking tagumpay hindi lamang para sa kasalukuyang season kundi para rin sa kanilang hinaharap. Ang kanyang depensa ay maaaring maging game changer para sa Lakers. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin sagot ang Utah Jazz, kaya patuloy pa rin naghahanap ng solusyon ng Lakers sa kanilang problema. Kung hindi nga daw kikilos ang pamunuan ng Lakers ay sigurado maaga daw ang exit ng Lakers ngayon season. Ano po ba ang masasabi nyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.